Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Sonitus Bagbang kasama si Reverend Russell Gumobal. Tayo po ay tumayo at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos sa Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat at sumainyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. At maligayang pagdating sa ating ika-6 na araw, ang ating Novena Mass na may tema Our Lady's Love for Children. Mga kapatid, tayo nakakasala sa ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nakasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pakukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga manang, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina, ngayong ginigunita ang mahal na Birheng, Ina ng Diyos. Kami idadalangin niya makabangon nawa sa pagkalukmok sa kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagpapahayag mula sa aklat ni Sirach. Kinakalinga ng karunungan ang mga humahanap sa kanya. Sila'y kanyang itatampok at ipadadakilain. Ang nagmamahal sa kanya'y nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa kanya ay nagtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Pagpapalain siya ng Panginoon, saan siya pumunta. Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Iibigin ng Panginoon ang sinumang umiibig sa karunungan.
Ang tumatalima sa kanya'y humahatol ng wasto. Ang nagpapahalaga sa kanya'y nabubuhay ng matiwasay. Magtiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya at mananatili siya sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Sa pasimulay, isasama kanya sa mga liku-likong landas. Tatakutin kanya at pupunuin ng agam-agam. Pagtitiisin kanya ng bigat ng kanyang mga tuntunin at susubukin kanya sa pamamagitan ng kanyang mga utos hanggang sa ikaw ay matutong magtiwala sa kanya. Pagkatapos, agad-agad kanyang lalapitan. Ipahahayag niya sa iyo ang kanyang mga lihim at paliligayahin kanya. Ngunit kapag siya'y iyong tinalikuran, pababayaan kanya at mabubulid ka sa kapahamakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa utos mo'y magmahal, payapa yaong buhay. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi mabubuwal. Sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Sinusunod ko ang iyong kautosa't mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo't namamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Nasasabik ako poon sa pangakong pagliligtas, nadama ko sa utos mo ay ang ligaya at galak. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang Mahal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat
walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mga kapatid sa Kristo, napakaganda po ang ating tema sa ika-6 na araw ngayong gabi. Our Lady's Love for Children. Para sa atin, ang tema na ito, hindi ganong kalakas siguro kapag wala tayong karanasan. How to accept ang inyong mga bata, the poorest, mga needy person. Bakit meron tayong ganitong tema? Our Lady's Love for Children. Siguro alam naman ninyo yung istorya nung napakita Our Lady of Fatima sa Portugal sa 3 bata, kina Lucia, Jacinta at Francisco. So mula sa kagandahang puso, binigyan para sa atin kung ganong kalalim ang kanyang caring, ang kanyang sharing sa mga bata. Kaya bakit po ang very proud ang statement ni Kristo mula sa gospel na ito? Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kabalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Quick question lang ito para sa atin. Ano po ang tingin nyo sa ating mga enemies? O sino po ang may kalaban ngayon at nandito siya? Tingnan nyo katabi nyo, nandito ba sila? Yung mga kalaban natin? Salamat sa Diyos, Father, wala siya dito. Kasi nandito kayo, di ba? Kung nandito kayo, baka ayos sa simba. Kapag nandito ang ating mga kalaban, and then, alam naman natin, marunong sila magbigay. Mahusay din sila. At sila po ay laging gumawa ng kabutihan. Ang tanong, ano po ang palagay nyo? Are you really want to judge them? Kasi sila po ay mga kalaban natin? Kasi yan po ang perspektif ng mga alagad ni Kristo mula sa gospel. Akala nila, sila lang ang may karapatan upang gumawa ng mabuti. Nung malaman nila may isang tao nagpapalayas ng demonyo, nagulat po ang kanyang mga alagad. Bakit kaya? Kami lang dapat. Grupo lang namin ito. Ano po ang sabi nyo ngayon? Masama po ba o hindi ang pananaw ng kanyang mga apostol, ang kanilang perspective? I came from the biggest Muslim country in the world, Indonesia. Alam niyo, kapag gumawa sila ng masama, ang kanilang isip, ay Katoliko pala, ay Muslim pala. No. Pero hindi nila alam, kahit Muslim ka, kahit Katoliko ka, Katolikong sarado o Katolikong bukas, ang concern natin ay morality choice. Gumawa sila ng mabuti. Huwag mong tanungin, ano pa ang grupo niya? Ano po ang religion niya? Don't. Kaya binigyan tayo ng another perspective, how to accept the good people. Kasi sila po ay may caring. Sila po ay may puso sa atin. Tingnan niyo ang sitwasyon sa gospel. Panginoon, nakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng demonyo sapagkat hindi natin siya kasamahan. Diba? Hindi natin siya kasamahan. Ibig sabihin, napakasama ang tingin nila sa ibang grupo.
Kaso lang walang matibay na impormasyon kung sino ba talaga. But anyway, mga kapatid sa Kristo, napakaganda po para sa atin, di ba? Sa maraming pagkakataon, ipinakita ng mahal na Birheng Maria ang kanyang natatanging pagmamahal sa mga bata. Kaya ang bata bilang modelo ng pananampalataya, itinuturo rin sa atin ng pananampalataya na ang bata ay may espesyal na lugar sa puso ng Diyos. Kaya itinan natin po ang koneksyon dito. Kung si Maria napakita sa tatlong bata, ibig sabihin, napaka-special po ang buhay ng mga bata. At si Kristo din, ano bang sabi niya? Huwag niyong siyang pagbawalan, sapagkat kapag tumatanggap ninyo siya, tatanggap din ninyo ako. Kaya imagine po, ang pagkaisip ni Kristo ay tulad ng sa bata, tabula rasa, walang reklamo, ay talagang may feeling sa utos at sa batas ng Diyos, walang reklamo. Hindi katulad natin, di ba, puro reklamador. Kaya mga kapatid kay Yesu Kristo, ang kalinisan ng puso ng isang bata, ang kanyang pagtitiwala at kanyang payak na pananampalataya ay paanyaya sa ating lahat na muling maging tulad ng mga bata sa ating pagtanggap sa Diyos. Imagine kapag hindi po sila marunong to accept ang statement ni Kristo, baka sabi nila, ano ba ang gantimpala sa pagiging kagrupo natin ito? May power na tayo, may kapangyarihan na tayo. Bakit ayaw niya? Ako din minsan, mga kapatid sa Kristo, alam niyo, nagtataka din ako pag nagsasabi sa akin, Father, yung nakukomunyon kanina ay bihira na siya magsimba. Tapos magsinungaling siya, Father. Chismosa din siya. Ano po ang statement natin ngayon para sa kanya? Magsimba siya, tapos sabi ninyo, parang wala siyang karapatan upang magsimba, ganun? Para kay Kristo, mga kapatid, wala siyang pakialam sa mga ganyan. Okay? Marunong tayong mag-judge ng ating kabatao at pinagbawal natin sila dahil masama ang ating perspective. Ganon din po ngayon. Ikaw isang Katoliko, isang tunay na pamilya ng Diyos. Ano pa ang sabi ninyo ngayon kapag sila po ay gumawa ng mabuti? Kaya mga kapatid Yesu Kristo, mula sa gospel na ito, ang tunay na enemies para sa atin walang iba ay tayo mismo. Tayo mismo ang gumawa ng reklamador. Tayo mismo ang gumawa ng masamang paraan upang ayaw natin, upang bigyan natin ng space ang utos ng Diyos. Kaya sabi ni Kristo, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sino po ang kalaban natin ngayon? Walang iba. Tayo naman. Diba? Tayo mismo. Kaya mga kapatid, mula sa tema natin ngayong gabi, Our Lady's Love for Children. Hinatid niya po ang mensahe ni Kristo sa tatlong bata. Ganon din po ang sabi ni Kristo, huwag niyong silang pagbawalan. Ibig sabihin, tayo dapat ay marunong magbigay ng katotohanan at sabihin natin totoo na parito siya hindi lang para sa mga may gusto sa Kanya. Yung mga against sa Kristo talagang bukas ang kaligtasan para sa atin. Ngayon ang tanong, kumusta po ang kagrupo natin? Kumusta po ang ating pananampalataya? Kumusta po ang ating community of faith? Kung may karapatan tayo upang sabihin natin, mas power tayo, mas karapatan tayo, sino ba tayo ngayon? Ano ba ang palagay nyo sa mga ibang grupo kapag sila ba'y gumawa ng mabuting? So ito po ay hamon para sa atin lahat. At nawa sa pamagitan ng mas natin na ito,
at sa pamagitan ng ating refleksyon mula sa unang araw, ang ating novena, hanggang ngayon. Naunawan po natin bakit si Mama Mary ay talagang bukas na bukas ang kanyang puso sa lahat. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Amen. Maksi tayo po tayong lahat. Aming Guro, itinuturo mo sa amin na ang buong pagtanggi sa kasamaan ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Nanalangin kami kalakip ang aming intensyon, magsakripisyo sa aming pagsunod sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating simbahan, naway tunay na may pahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway, bigyan ng Diyos ng biyaya, kapatawaran, pagbabalik loob at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan, at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kaibigan na nanauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kagalingan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng ating mas nobena sponsor, Elsa Patriaca, Big Pagilagan, Ulysses N.M. Stolitino, Antonio Tuason, Joel Pascual, Ami Alamares, Norapi Lasio, gayon din ang mga ministry at pamayan ng operors, Apostolship of Prayers, St. Matthew Ministry, Prex Secretariat, Knight of Columbus, Public Affairs and Ministry, Our Lady of the Holy Rosary, Our Lady of the Assumption, at sa lahat ng mga nagsisisi at nag-aalay ngayong gabi, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama po natin sa ating panalangin ang bawat individual at mga pamilya nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Pebrero. Naway patuloy na magbahagi, tanda ng kanilang pagsamba, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat pamilyang sinisimbolo na mga nakasinding kandila sa lahat ng ating mga misa, naway matugunan ang kanilang mga intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tingnan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihan saan man ito nagmula. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Madalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagunitan namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kakupunan, upang kami maging handog na ikanululugot mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunupos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para saan maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinakatihati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ibabunya natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana. Kaawaan mo sila at patulong sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang mahal na esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdibang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga minamahal kong kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mabalat ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa pagunitan namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilod po lahat. O most holy Virgin Mary, Queen of the Rosary and Mother of Mercy, we turn to you with heart full of gratitude and hope. In your apparitions of Fatima, you called us to prayer, penance, and conversion. Now, as we prepare for your episcopal coronation, we entrust our lives, our families, and our parish community to your maternal care. Guide us closer to your Son, Jesus, and help us to respond to your call with faith and love. O Immaculate Heart of Mary, we humbly ask you to intercede for us during this novena. Help us to grow in faith, hope, and love. Protect us from sin, strengthen us in trials, and guide us along the path of eternal life. As we honor you with this coronation, may we also honor your Son, Jesus Christ, in all that we do. Mary, Queen of the Most Holy Rosary, may your episcopal coronation remind us of your constant presence in our lives. Reign in our hearts, protect us from harm, and bring us closer to your Son. We entrust our needs to your loving care, confident that you will bring them to Jesus. Amen. Magsiupo po sandali para sa mass announcement. Ang second collection po natin ay para sa pagpapagawa ng Simbahan ng Kristong Hari sa Commonwealth. Salamat po sa inyong pagtulong sa pagpapagawa ng Kristong Hari sa pamamagitan ng second collection. Salamat sa lahat ng mga pamilya at individual na nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Pebrero. Tanda po ito ng pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Mag-alay kaloob na. Available po ang family candle offering sa buwan ng Pebrero in honor of Episcopal Coronation of Our Lady of Fatima. Nakasindi po ito sa lahat ng misa sa ating parokya araw-araw. Kasama po ang inyong pamilya sa lahat ng misa dito po sa ating parokya sa pamamagitan ng inyong family candle offering. February 21 hanggang March 1 ang ating Novena Mass para sa paghahanda natin sa ating Episcopal Coronation. Ito ay gagawin natin ng 6 p.m. Kasama nito ang pangungumpisal at holy hour ng lahat na naglilingkod at devotees ng DSP OLF. Abangan po natin ang Episcopal Coronation of the Miraculous Image of Our Lady of Fatima sa March 2, 2025. Ito po ay araw ng linggo. 1 p.m. ang ating Episcopal Coronation, kaya ang misa natin sa March 2 ay 1 p.m., 4:30 p.m., at 6 p.m. Wala na pong 3 p.m. Mass sa March 2 to give way for the said event. Salamat sa Diyos sa mga biyayang ito sa ating lahat. Saksihan natin at sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos sa tulong at panalangin
sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Fatima. March 1, First Saturday Devotion, sa ganap na 5:30 a.m. ang ating dawn procession. Susundan ito ng 6:15 a.m. Mass at siya na rin ang ating parish monthly formation. May pagsasalin ng mga imahen sa mga pamayanan. Inaanyayahan po ang lahat na ibalik ang lumang palaspas simula ngayong araw na ito hanggang sa March 4. Sa March 4, Fat Tuesday, ay sama-sama nating sasalubungin ang mahal na poong Senior Nazareno ng Quiapo sa ating dambana kasabay sa 5 ng hapon. Sa kanyang pagdating ay gaganapin natin ang pagsusunog ng palaspas sa harap ng ating simbahan habang pinagninilayan natin ang 7 nakamamatay na kasalanan. Muli po, sama-sama tayong lahat sa March 4 ng 5 p.m. March 5, Ash Wednesday. Ang misa po natin sa umaga ay 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m. at sa hapon naman ay 3 p.m., 4:30 p.m. at 6 p.m. Ito po ay araw ng pangingilin at pag-aayuno, fasting and abstinence. Inaasahan po makapagsimba ang lahat ng mga Katoliko sa araw na ito. Available na po ang Jubilee T-shirt para sa pagdiriwang natin ng Pilgrims of Hope Jubilee 2025. Available po ito sa ating religious store at sa opisina. Inaanyayahan po ang lahat na bumili at isuot ito, lalong-lalo na sa darating na March 2. Mag-order na po kayo ng Jubilee T-shirt para sa inyong buong pamilya. Isusuot po nating lahat ito sa pagdiriwang ng ating Jubilee 2025. Maraming salamat po.